po mga kaibigan, mga kaps, ang ating project for today is a bunk bed, or mas kilala dito sa atin na double deck, a wooden double deck or bunk bed. So yan mga kaps ay 48 or twin size dito sa baba at single naman dito sa taas. Yan, pinukulayan na po ito ni Mang Rafi. Ang wood stain na ginamit niya dyan ay burnt sienna. Hinalo natin yan sa paint thinner. At sa pamamagitan ng basahan ay kinakalat na nga po ni Mang Rafi sa mga sulok-sulok. Gamitan din niya ng brush para maabot yung mga kantuhan ng mga bulilyos natin. Ang bulilyo. Ito naman yung ating hagdan at yung side rail, yung pinakaharang. Ito yung hagdan. Yung sa baba naman ay ito yung harang dito sa gilid. Naka-screw yan dito mga kaps. So pwedeng dito sa side na to, or pwedeng dito sa side na to. Depende dun sa paglalagyan natin. So ito mga kaps ay nadi-dismantle yung dalawang side na yan. Tapos yung mga sahig natin. Yan, ditornilyo yan. Puwera dito sa screw, meron pa tayong ilalagay dito na carriage bolt na 4 inches ang haba, na 3/8 ang diameter. So dito yan sa part na to. Yan. Natama siya dito sa surela sa ilalim. Yan o. Para matibay. So yan, pagka kasi dibaklas o nadidismantle yung mga piyesa natin ng bunk bed, mas madali siya ipasok. So yun talaga dapat, kahit sa mga katre mga kaps, kailangan nababaklas para madaling ipasok dun sa unit or dun sa bahay ng may-ari ng client natin. Malapit lang naman to, client natin from Barangay Sagana, La Nueva Ecija lang din. Ayan. Shoutout po sa mate natin, si Jocelyn Ramos. Yan po, sinashoutout po natin si Mang Rafi, the stainer na nag-i-stain. So mamaya-maya lang yari na ni Mang Rafi yan at ready for delivery na yan. So ganun kabilis si Mang Rafi. Parang ano yan, parang kidlat ka. Yan mga kaps, yung ating bunk bed project. So tapos na siyang barnisan ni Mang Rafi. Yan na itsura niya mga kaps. Yan. Kali ang kulang na lang nito ay yung pagkakabit ng hagdan at nung harang niya. So ito yung kanyang hagdan. Ikakabit natin siya ng papaganyan. So may paa lang siyang nakalagay doon dahil binarnisan ni Mang Rafi ng patayo eh. So ganitong magiging itsura niyan. At yung harang naman niya, ito. Yan o.
Kung mapapansin nyo mga kaps, hindi pa nga natin ipinifix itong hagdan at ang harang nitong ating bunk bed kasi upon delivery check pa natin kung saan ba mas nababagay, kung sa kanan ba o sa kaliwa yung hagdan at yung harang nitong ating bunk bed. We will figure out there kung saan natin mas bagay na i-fix itong harang at yung hagdan. Anyway, di-screw lang naman itong mga hagdan natin at yung harang. Kaya mas magiging madali para sa atin na ilagay o baklasin yung hagdan at harang. So iniiwasan lang natin yung mabutasan siya kagad kasi nga masusugatan kagad yung varnish niya. So para doon wala nang magiging scratches. Kaya iuhuli na natin yung pag-fix nitong hagdan at harang.